Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa
special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Iyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sadi pa rin po mga balita. Kumpiyansa naman si Senador Robin Padilla na hindi aalis ng Pilipinas. Si Senador Ronald Bato de la Rosa sa kabila ng kinakarap niyang arrest warrant mula sa International Criminal Court ICC. Sa panempo ng media sa Senado, iginit po ni Senador Robin Padilla na mahal ni De La Rosa ang bansa kahit hindi ito tatakas. Bagaman inamin ng mapapatas na hindi niya alam kung nasaan ito ngayon. Umiwas naman si Padilla na sagutin ng mga tanong kung totoong siya ang nagtakas kay De La Rosa mula sa Senado noong nakalipas na linggo. Ayon po kay Padilla, may gumugulong ng investigasyon at mas mabuting hintay na lamang ang magiging resulta nito. Inagpa ni Senador Robin Padilla na karapatan o prerogative na ng mga otoridad kung ituturing mang siyang person of interest sa pagkawala ni De La Rosa. Nananawagan naman ang Malacanang kay Senador Bato de la Rosa na sumuko kaugnay ng kinakaharap nitong arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang pahayag ng Office of the Solicitor General na itinuturing ng pugante ang senadora. Bukod dito'y dapat din anyang malaman kung sino ang mga kumukonsente at gumagawa ng labag sa batas. Dagdag pa ni Castro, dapat alam ni Senadora Bato de la Rosa ang dapat niyang gawin lalo't dati na siyang naninilbihan bilang PNP chief. Bilang dating PNP chief, at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyo ang ICC. At katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. Ang bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Standby ka Federico Manalili. Nagpakalat po ng mga wanted posters si Senador Bato de la Rosa ang grupong Akbayan Youth sa kabaan po yan ng Kalayaan Avenue sa Quezon City. Ginawa po ito ng grupo sa gitna ng paglabas ng arrest warrant ng ICC laban po kay Senador Bato na naman sa war on drugs noon ng nakalipas na Duterte administration. Ayon po sa pangalawang pangulo ng Akbayan Youth na si Claire Lopez,
Hindi raw ho dapat takasan ng senador ang batas habang naghanap pa rin ng hustisya ang mga pamilya ng extrajudicial killings. Kaya naman nanawagan sila sa publiko na tulungan silang makita si De La Rosa para maiharap na sa ICC. Kasabay po nito hinirit din ng grupo sa Senado na ituloy ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte para patunayan na hindi pinagtatakpan ng gobyerno ang mga may atraso sa batas. Wala na ding kontak si Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang abogado. Sa panayam dito po sa DZRH kay Attorney Israelito Torion ay kanya pong sinabi na ang kanyang ugnayan na lamang kay De La Rosa ay sa pamamagitan ng kanyang pamilya. Naniniwala ang abogado na nag-iingat lamang ang kanyang kliyente kung kaya't minabuti niya na putulin muna pansamantala ang kanilang komunikasyon. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Attorney Torion. As of now, hindi po Sir Angelo hindi. Kasi I was made to understand by him na kung mag-text daw ako, nag-ping daw yun, at saka baka malocate daw yung kanyang location or whatever. So he has not been in contact with me except with his family. Yan po si Attorney Israelito Torion. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman atin mo nang alamin ang update sa nasa isang lamay pala itong si Ka Federico Manalili, isa po sa team leader ng Operation Tulong na si Ka Eddie Palay ang sumakabilang buhay na ayan. Nakikiramay po tayo sa pamilya po ni Ka Eddie Palay mula po dyan sa Malabon sa report ni Ka Federico Manalili. Ka Feds. Yes, kasama ko rin at ayun nga, kami. Pati nandito si Wonder Woman at nandito rin yung mga ibang grupo para paano ibigay pa rin tayo. Then nga dito sa namayapa na talagang masasapit mo sa Operation Tulong, walang oras pa kailangan na meron mga obligasyon kahit araw kasi mawalan sila na hindi namin nalaman kasama rin na meron para sa history sa puso. Kasi talagang makuha tayo. After po na lamang at paano naiwan na yung degas niya sa taas daw yung mga pamilya na pinagpapalang sila sa kanyang Ka-Feds, paputol-putol ka. Labas ka muna kaya dun sa establishment para malinaw ang report. Parang nililipad ng malamig na hangin ng iyong boses. Ating mga kasama sa Operation Tulong na sa unang gabi ni Ka Eddie Palay na pasagsagan pa naman yan, lumalaban pa naman sa final lunches dyan sa atin. Biglang ito nangyari sa kanya. Oo nga, di ba? Parang sandali lang, Ka-Feds, mag-break ka lang muna, break. Nakaharap pala sa isang chess tournament para itong si Ka Eddie. Ha? Abay, bigla pala siyang, biglang inatake ba to, Ka-Feds, no? Hindi na nakatira. 2009 ang nakuha kong record at yun nga, hanggang ngayon 2026 na. 17 taon siya nagserbisyo sa Operation Tulong. Ay, mula nung nag-sport test kami doon sa Paeng, nagbo-bowling na makasaya. Biroan pa kami lahat. Pagdating nga dyan na sa may MBC, kung saan lumaban din siya sa final lunches, hilig na kasi chess yun. Nabalitaan na lang namin na ganyan nga nangyari. Talagang buhay hindi natin hawak. Pag oras na kasama ngayon, talagang kukunin na tayo ng ating pong may kapal at kahit ano pang lakas ng katawan natin, wala tayong makakawa. Yun. Sa ngayon, merong bali sa Webes, hauling namin niya dito. Dadalhin pala siya sa Palawan, sa kanyang hometown, sa lalawigan ng Palawan. At mga yung grupo, mag-aayos pa uli kami para sa pagbibigay pugay namin sa Miyerkules kami naka-schedule para sa Senetro at mga iba pa
mga nakakilala magkakaroon ng meet para sa pag-usapan yung magiging oras kasi wala pang schedule kasi baka mapapasabay kami sa Webes na may mga mas din at meron konting program yung hinandog yung kanilang pamilya kasamang Ray. Yun lang na kasamang Ray. At sa ating report lang samantala kasamang Ray, mabilisan lang to. Isang ang rider at ang kanya angkas ang sugatan matapos na ito maaksidente dahil sa pag-iwas sa isang nakalatag na checkpoint, sa Oplan Cita checkpoint ng mga PNP ng may kawayan sa may area ng barangay sa Luysoy, MacArthur Highway yan at sa lungsod ng may kawayang Bulacan. Sa ulat at tanggap ni Police Lieutenant Colonel Melvin Florida Jr. ng Chief of Police ng may kawayan City Police Station kung saan isang Mio Sol ng motorcycle na minamaneho ng mga naarestong suspect na si alias Andy, 39 anyos, at si alias Kim ng kanyang backride na 28 anyos din. Pawang mga residente ito ng lungsod ng Caloocan. Kung saan habang naglatag sila ng kanilang Oplan Cita, ay itong Mio nga ay parating sa kanila. Ngunit imbis na huminto, ay humarurot to, lumis ng linya at doon at tumama ito, bumangga sa isang nakaparandang traktora at nagkaroon ng matinding injury itong mga sakay. Agad naman dumating ang mga rescue at dinala sa pinapagamutan itong dalawang sugatan. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad sa motorsiklo, aksidente nasira yung pinaka-top box nito sa motor at doon ng kanilang tingnan ng mga otoridad, tumambad yung napakaraming mga sachet na hininalang sabu na may kabuuan nito na 50 gramo. May standard na 340,000. Agad dito rin sa hospital ay naresto rin ng mga otoridad at patuloy na imbestigahan kung saan nanggaling at itong dala nilang napakaraming droga sa kanilang motorsiklo. Namuna natin ngayon ay maharap ito. Kaharapin nila yung kasong RA 9165 yung kanyang kaharapin yan habang sila ay nagpapagamot dyan sa isang pagamutan sa lungsod nga ng may kawayang Bulacan. Ka-Feds! Ka-Feds! Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ka-Feds! Yes, sir. Yes. Kailan ang libing dito kay Ka Eddie Palay? Bali, uwi siya. Huling lamay dito sa Floresco. Webes, kasi uwi siya ng madaling araw ng Biyernes. Sasakay siya sa barko pa uwi ng kanilang sa lugar sa Palawan. Taga Palawan pala si Ka Eddie Palay. So hanggang Webes dyan sa kanyang burol? Kasama ang Ray. At kanina ito unang gabi niya pa lang dito. Unang gabing dinurol siya dito. Kaya biglang dumagsa rin. Kasi mga miyembro din ito sa TODA dito sa Lungos. Taga-Lungos ito sa Malapon. Kaya So sa mga kaibigan, kakilala ni Ka Eddie Palay, pwede ho ninyong bisitahin ng kanyang burol dyan sa Floresco Funeral Home sa Dagat-Dagatan, Malabon. Hanggang Webes. Kasama rin. Madali naman makita to. Dito lang yan sa may sa letre, yung Circle MC at sa gilid dito ng yung Fisher Mall. Alright. Salamat, Ka-Feds. Sige, yun na muna sa inyo. Balik sa inyo dyan. Thank you so much, Ka Federico Manalili. Samantala, sa iba pa nating mga balita, kinontra ng Malacanang ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na inatake ang Senado noong May 13. Sa press briefing, nanindigan si PCO Undersecretary Claire Castro na walang nangyaring pag-atake sa mataas na kapulungan batay sa ulat ng NBI at ng PNP. Nang tanungin si Castro kung ito rin ba ang pananaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maikli niya itong sinagot ng of course. Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. And this is also the position of the President, Mama. Of course.
Umiwas naman ang palasyo na magkomento sa mga hinala na staged ang Senate shooting. Paliwanag ni Castro, hindi siya pwedeng magbigay ng sarili niyang husga kung ito ba ay plinano. Kaya ipinaubayan na lamang niya sa publiko at sa mga reporter ang pag-analisa batay sa mga lumalabas na ulat. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, pinakakaso naman ng Department of Justice ng plunder o pandarambong sa Office of the Ombudsman sina Senador Jingo Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na natanggap na nila ang rekomendasyon ng DOJ na nagugat sa issue naman ng umano'y kickback sa mga anomalya sa flood control projects ng DPWH. Ayon po kay Clavano, nakakalap ang DOJ ng matitibay na ebidensya mula sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan nabunyag hanggang 30% kickback sa mga proyekto. Pansamantalang nakalaya si NBI driver Mel Oragon kaninang alas 4 ng hapon. Yan po ay mula sa kustodiya ng Pasay City Police Station. Si Oragon ang tinuturong suspect sa nangyaring Senate shooting noong Miyerkules ng gabi, May 13. Nakapagpiyansa siya ng 116,000 pesos para sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at direct assault. Una nang itinanggi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, hindi nila opisyal na empleyado ang suspect at lumalabas lamang na volunteer at nagsisilbing driver ng mga ahente na nagbabantay sa GSIS compound. Magugunit ang nagpositibo sa gunshot residue test ang driver ayon sa Southern Police District. Itinalaga naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management. Papalitan ni De Leon si Acting Budget Secretary Rolando Toledo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro na nakatakdang manumpa sa tungkulin si De Leon bukas, May 19. Bago ang bagong pwesto, nagsilbi si De Leon sa Organization and Systems Improvement at Information and Communications Technology Group ng DBM. Gayon din ay naging Undersecretary si De Leon para sa Administration and Finance ng Department of Transportation. TNT Top News Trending Worldwide. Samantala sa ating TNT Global News, scientific mission para hulihin ang carrier ng hantavirus ikinasa na sa bansang Argentina. Ang detalye niya ibabalita naman ni Jeric Sasil. Sinimulan ngayong araw ang isang scientific mission para hulihin ang dagang infected na nagpakalat ng hantavirus sa isang cruise ship sa Argentina. Nito mga nagdaang araw, naglagay na ng night trap ang mga biologists mula sa Buenos Aires sa iba't ibang lugar sa isla ng Tierra del Fuego. Isinagawa ang naturang misyon para sa isla na hindi pa nagkakaroon ng kaso ng hantavirus matapos ang 30 taon. Pero duda ng mga local scientists na galing ang mga rodents sa ibang rehiyon na napunta lamang sa Argentina. Magugunitang may namatay na 3 sakay ng MV Hondius cruise ship habang 8 ang infected na kasalukuyan ng naka-isolate sa Canary Islands sa Spain. Ito si Jeric Sasil para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jeric Sasil. TNT Sports and Games. Sa ating sports mga kaibigan, Alex Ayala umangat sa number 38 sa WTA rankings. Report mula kay Kyle Bullias. Kyle. Muling umangat sa Women's Tennis Association rankings ang Pinay tennis pride na si Alex Ayala. Mula sa pagiging ranked number 42, umangat si Ayala sa rank 38 kasunod ng kanyang naging laban sa Italian Open. Matatanda ang umabot sa round of 32 ang Pinay tennis sensation bago siya tuluyang mapataob ni world number 2 Elina Rybakina. Samantala, sasabak naman si Ayala sa Strasbourg Open kung saan makakaharap nito sa round of 32 si Alexandra Oleinikova ng bansang Ukraine. Kabilang na ito sa kanya magiging paghahanda para sa susunod na Grand Slam tournament na 2026 French Open. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bullias.
At sa showbiz, 5 kandidata ng Pilipinas sa Miss Grand International All-Stars lumapag na sa Thailand. Ang detalye, balita mo yan, Don Carlos. Patalbugan ang 5 kandidata ng Pilipinas sa Miss Grand International All-Stars 2026 sa kanilang arrival loop papuntang Bangkok, Thailand. Nauna ng bumiyahe sina Kalin Trajano, Alexia Nunez, Gazine Ganados, habang kahapon naman lumipad sina Imelda Schweihart at Pusha Ann Rabena. Nagpasiklab sa kanyang tila warrior outfit si Gazine Ganados at tinawag naman Thai Noi o pinaghalong kasuotan sa bansa at Thailand ng suot ni Kalina. Nagsalakot naman si Alexia with matching white Filipiniana at gold pattern naman ng pakulo ni Pusha kakulay ng korona na naturang pageant. Bagamat nawala ang maleta ni Imelda sa Thailand, pasabog pa rin ang kanyang outfit with a long braid hair. Susubukan ng 5 na maiuwi ang kauna-unang MGI All-Stars crown sa May 31, nalalawkan ng mga veteranong kontesera sa iba't ibang panig ng mundo. At yan ang shining na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Ay, salamat daw sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you sa buong person ng DZRH News Team. Sa ating mga nakagapay sa DZRH Radio, nandyan si Garrick. And of course, sa ating pong DZRH Television, DZRH Digital at DZRH Malanday Transmitter. Salamat, magandang gabi kay Boss Jomay. Ay, good evening, pati kay Ma'am Ellen Pulido. Lagi nakatutok yung mga sa atin. Tsaka si ano pala? Sino? Si Chairman. Oy. Lagi pala nakatutok Oy, sa boss. atin. Si Ating Chair big Fred boss. Elizalde. Si Chairman Fred J. Elizalde. Sir, magandang gabi po sa inyo. Inyo po mga lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2 minutes bago sumapit ang alas 10 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino.